Isang magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Alvin Barcelona at kayo ay manonood ng The Feast Light. Ang The Feast ay isang pagtitipon ng Light of Jesus Family na pinasimulan ni Brother Bo Sanchez. Ito ay nagaganap sa lahat ng sulok ng bansa at sa buong mundo kung saan may pagtitipon sa pangalan ni Jesus at nakakaranas ng pag-ibig, ng pag-asa at pagpapalalim ng pananampalataya na maaari nyo ring maranasan at gawin pagkatapos nyong manood sa pagbabahaginan o sharing ninyong magkakasama gamit ang mga reflection guides na ibibigay pagkatapos ng talk na inyong mapapanood. Simulan na natin ang ating feast sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa araw na ito, tinatanggap ko ang pag-ibig ng Diyos para sa akin. Sa araw na ito, ako ay nagbubukas sa hindi masukat, walang hanggan at nag-uumapaw na kasaganaan ng Diyos sa buong sangnilikha. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa biyaya, kagalingan at himala ng Diyos. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa salita ng Diyos upang ako'y maging kahalintulad ni Jesus araw-araw. Sa araw na ito, aking itinatanghal na ako ay mahal ng Diyos. Ako ay lingkod ng Diyos. Ako ay makapangyarihang kampiyon ng Diyos. At dahil ako ay pinagpapala ko ang mundo sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Welcome to the feast where you are loved. At ito po ang very interesting. You know the story, you've heard the gospel. Nung pumapasok si Jesus na nakasakay sa isang colt o donkey, ay talagang kumuha ng mga palaspas yung mga tao. Hosanna! Hosanna! Diba sabi nga nila, yung mga sumigaw ng papuri, siya din yung mga sumigaw na ipako siya sa krus pagkalipas na ng ilang araw. Pero this is interesting ha. Ang isa sa mga papuri nila kay Jesus nung pumapasok na ng Jerusalem, ito, Hosanna to the Son of David. Anak ni David. Delikado noon yan. Isa yan sa mga charges sa kanya nung siya'y dinakip na eh. Hindi ka pwedeng tawaging anak ni David. Bakit? Kasi ang propesiya, ang magiging Mesiya o Mesiyas ay galing sa angkan ni David. Kaya hindi mo basta-basta tinatawag na anak ni David yan. Pero ang tatapang ng mga tao, Son of David, Hosanna. Tamang-tama. Dahil last talk na ng ating powerful and amazing series, Who Can Lead Us? A People in Search of a King. At sa huli nating talk 9, si Haring David pa rin ang pag-uusapan natin. Pero sa totoo lang, yung pinag-usapan natin mula sa mga kay Joshua, sa Judges, hanggang kay David, sa libro ni Samuel, hindi naman talaga sila ang mga tunay na bida dyan. Alam nyo kung saan talaga pumupunta yan. Sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Kaya iyan po ang title ng ating last talk, God's Unfailing Love. Nasa aklat tayo ni Samuel, at alam niyo na yung kwento ni Samuel, hindi ba? Naging talk natin yan. At nasa aklat ni Samuel ang kwento ni David. Mula sa pag-anoint sa kanya ni Samuel, sa pagkalupig niya kay Goliath, hanggang sa kwento natin last Sunday. Patapos na, o isa sa mga last verses ng aklat ni Samuel, ay isa sa mga dasal ni David. Ito ang kanyang dasal sa 2 Samuel 22:51. You give great victories to your king. You show unfailing love to your anointed, to David, and to all his descendants forever. Patapos na yung kwento eh. Kaya ina-acknowledge ni Haring David, salamat o Diyos sa iyong pag-ibig na hindi lumubay, never failed. At salamat sa iyong anointing. At salamat yan ay umabot hanggang sa mga descendants. Yan ang dasal ni David. Bakit nga ba napaka-special ni David? Well, marahil dahil talagang siya ang tinaguriang the greatest king of Israel.
Magaling talagang military general si David eh. Sa kanyang panahon bilang hari, naging superpower ang Israel sa region ng daigdig na yon. Tinalo nila ang mga Philistines, tinalo ang Ammonites, tinalo ang mga Edomites, tinalo ang mga Moabites, pati mga Arameans. Yan yung mga tinatalo sila nun eh. Pero dahil kay David, natalo nilang lahat yan. Mahusay talaga si David. O baka talagang paborito siya ng Diyos kasi sabi sa Acts, New Testament na yan ha, talagang si David is a man after God's own heart. Grabe ha? Anong sabi ng Diyos dito? After removing Saul, He made David their king. God testified about David himself. Si St. Paul na Acts na pala ito ha? Acts of the Apostles. I have found David, son of Jesse, alam niyo na yan, yung kwento niyan, a man after my own heart. So talagang special si David eh. Biro mo, kapuso niya ang Diyos. Siguro yun. Pero alam nyo, si David sumablay din ng big time eh. Kahit na yung greatest king ng Israel, kahit yung a man after God's own heart, failed big time. At yan ang pag-uusapan natin eh. Tulad din nila Samson, tulad na Joshua, kakaiba ang sablay ni Haring David at sumablay siya nung hari na siya. So, hindi ito dahil kay David kung bakit siya nagtagumpay at kung bakit blines hanggang kanununuan niya. Hindi. Again and again, our story is about God's unfailing love. That God's love never fails no matter what happens to you. Kaya pakinggan natin ito. Ano ba yung naging sablay ni David? Ano yung ginawa niya? At papanong nanatiling tapat ang Diyos sa kabila ng sablay ni David. Muli, awitan natin ang salita ng Diyos. Speak, Lord, we are listening. Thy word is a lamp unto my feet, palakpakan natin muli ang buhay na salita ng Diyos. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. You may now take your seats, please. We'll talk about that. Well, mayroong big time na sablay si David at sigurado ko may clue na kayo o alam na yung kwento. But we'll break that down. We'll break down David's failure into 3 failures. I'll discuss the first one, and Brother Tony will come in, who just came back to tell you more. Pero siguro ang unang tanong, Brother Alvin, bakit mula pa nung kay Joshua, kay Samson, sa mga judges, bakit yung mga failures pinag-uusapan natin? Bakit yung mga negative? Di ba dapat ang pinag-uusapan natin yung mga tagumpay? Why focus on failures? Alam niyo, yan ang gusto ko sa Bible. Sikat si Moses, sikat si Abraham, sikat si Noah, sikat si David, lalo na sa New Testament, sila Peter, sila Paul, pero hindi tinatago ng Biblia pag sila nagkamali. Hindi sinesensor. Sinasabi sa iyo ng mga magigiting ito, mga mabubuting tao, mga banal, pero kahit silang mga big time, mga propeta, mga hari, mga patriarchs, sumasablay din. And I love the Bible for doing that. Ask me why. Una sa lahat muli, para ituro ka sa Diyos. Hindi sila. Pero ikalawa, para magkaroon tayo pag-asa. Na kahit nga sila, a man after God's own heart na sumasablay pa eh. Hindi para excuse. Hindi para, sila nga sumablay. Hindi. Kundi para maisip natin, kahit ako sumablay, ang Diyos hindi sasablay. Isa pa, ang success is a poor teacher. Ay, gusto natin lahat magtagumpay. Magsusumikap tayo para magtagumpay. Ang Diyos gusto tayo magtagumpay. Meron lang isang problema sa tagumpay. Hindi tayo masyadong natututo sa tagumpay. Sa mga kabiguan tayo natututo. Halimbawa, ang lusog-lusog mo,
wala kang sakit, di ba? Kaya yan, puyat ka ng puyat, di ba? Tapos kain ka ng kain ng kung ano-ano, di ba? Hindi mo iniingatan ng katawan mo. Bakit? Ay, malusog ako. Kayang-kaya ko yan. Hanggang sa bigla kang isang araw, ba? Hinimatay ka. Huwag naman sana, pero isang araw, bigla ka nilang nahihilo, tapos nagpa-check up ka, meron palang simptomas ng... Bigla ka nakinig. Bigla ka nakinig sa katawan mo. Naku, hindi pala ako si Superman. Hindi pala ako invincible. Kailangan ko pala matulog ng maaga. Kailangan ko pala ng kumain ng tama at huwag abusuhin ng katawan. Doon lang tayo nakikinig eh. Pag may nangyayari sa atin. Of course, dapat pwede namang hindi nating danasin yun because the second best teacher is the failure of others. Pwede namang nakita natin, yung kapitbahay natin, alam mo ba, kay bata-bata pa, nagkasakit sa puso. Ha? O pwede namang dahil doon, natuto ka na, ay naku, kaya dapat ako wag magpupuyat. Dapat ako mag-ingat sa pagkain. Dapat ganun eh. Dapat the best teacher is the failure of others, except that we don't learn from the failure of others. Hindi tayo nakikinig din. Bakit? Hindi kasi tayo nasaktan. Hindi kasi tayo yung na-bankrupt. Di ba? Hindi tayo natuto nung marami tayong pere. Pero nung bigla tayong naloko, bigla tayong nalugi, doon tayo nag-aral ngayon ng financial literacy. Doon tayo nag-aral ngayon mag-ipon. Doon tayo... hindi tayo natututo pag nadidinig lang natin, uy, kilala mo ba si nag-invest, binigay niya, na-bankrupt. We never learn until it happens to us. Kaya, tignan natin ang nangyari kay David at sana, wag nating intayin sa ating mangyari o kung nangyari na nga sa atin, alam din natin kung paano bumangon. Kasi ito yung una niyang failure. Are you ready? Si Brother Tony magsasabi ng juicy parts. Ako, ito muna, ilalatag ko muna ano yung unang pagkakamali o ano yung naging sanhi ng big time na pagkakamali ni David. Failure number 1. Ito yun, interesting. Instead of serving with his comrades, he stayed alone and aloof. Sabihin yung lahat, alone. Aloof. Delikado. Si David, sundalo siya. Kahit na nung hari na siya pa rin na nakikipagbakbakan. Kaya nga kilala siya, hindi ba? Last Sunday, sabi nila si Saul slaughtered thousands, si David 10,000s. Magiting siyang mandirigma. Pero for some reasons, isang araw o isang springtime, ito nangyari. 2 Samuel 11:1. In the spring of the year, when kings normally go out to war, David sent Joab and the Israelite army to fight the Ammonites. They destroyed the Ammonite army and laid siege to the city of Reba. However, David stayed behind in Jerusalem. This is unusual and this is dangerous. Labanan, major battle yan eh. Ammonite army yan, makalaban nila. For some reasons, hindi sumama si David. Nag-relax siya. Ang pinapunta niya, lahat, yung army, pero siya, naiwan. Kaya 2 things make it a perfect setup for sin. Malalaman niyo mamaya kung saan siya sumablay eh. Pero ito yung setup. Number 1, he was absent from battle. Sabihin niyo lahat, absent from battle. Kaya minsan, check upin natin yung mga sarili natin kung kung talaga bang pagod tayo, kung talaga bang gusto natin magpahinga, o umiiwas at tinatamad lang tayo. Because number 2, he was alone, far from his comrades. Sabihin nyo nga yan, alone, far from his comrades. Mahalaga yan eh. Pag-aralan pa natin, nadinig nyo ba yung kasabihang idleness is the devil's playground? Yung pag wala kang masyadong ginagawa, pakuya-kuya-kuy, patambay-tambay o nasa bahay ka lang ng matagal, diyan ka titirahin ng kalaban, ng demonyo. Bakit? Kung ano-anong papasok sa utak mo eh.
Samantalang pag busy ka, no time for any monkey business. Pero pag diyan nagsisimula. Kaya along with these failures, bibigyan din namin kayo ng 9 life-saving advices from the 3 failures of David. Kaya ito, hugutin ko na yung una. Ang una ito, advice number 1, keep serving. Dapat busy kang naglilingkod. Gino-joke ko nga kanina si Tin. Sabi niya, Brother Alvin, matatapos na po yung worship. Standby na po kayo. Standby. Sabi ko sa kanya, nako, nung buhay ang mami ko, tinuro niya sa akin, wag na wag akong i-standby. Gusto ng mami ko, lagi ako nagtatrabaho, bawal sa akin umi-standby. Of course, nagbibiro lang ako, pero di ba? Ngayon, hindi na uso yung salitang standby sa kanto kasi lahat busy sa kwarto. Pero mahirap din yon. Yung wala ka masyadong ginagawa, hey, you cannot relax because evil never relaxes. Yes, you take vacations. Uy, kailangan mo magbakasyon. Kailangan mo ng break. Kailangan mo ng pahinga. From work, but not from the Lord. Dapat kahit ka nagbabakasyon, si Lord palagi ay yung ginagawa mo paglilingkod sa Diyos. Whether you're with your family, whether with your friends. Ako po, aamin ako sa inyo. Sobra talagang busy tao ako. Ang dami-dami pong yan ang sinasabi sa akin. Kasi sabi nila, idleness is the devil's playground. May isang kasabihan na din ngayon, bago lang. Busyness is the devil's playground. Masyado daw akong busy. Totoo po yun Katatapos ng kagabi, nung ika-10 event namin sa school namin, 10 po yung aming graduation, recognition, tuloy-tuloy. Kasabay pa niyan yung mga talks ko at mga meetings ko at paghahanda para dito. Tuloy sabi na, Brother Alvin, hindi ka ba nagpapahinga? Ay, sa Holy Week, sabi ko, pahinga na ako sa school. Pero araw-araw naman ako may mga talks, Lunes Santo hanggang, Brother Alvin, hindi ka ba nagpapahinga? Aamin ako sa inyo kung bakit hindi ako masyado nagpapahinga. Tanong niyo bakit? Malikot po isip ko Lalo na artist ako My strength is my weakness. Kaya pag ako natetenga, alam niyo kahit natutulog ka, nag-iisip ka. Kaya pag walang ginagawa yung utak ko, kung saan-saan minsan napupunta. Kaya better that my mind be occupied with serving than with other things. Pero ito pa isa. Ang naging setup ng kasalanan ni David, nag-iisa siya, malayo sa kanyang mga comrades. Sabihin niyo, comrades. Nako. Alam niyo, sa military, may sinasabing squad. Kaya yung advice number 2, yan. Seek your squad. Dapat meron kang squad. Bakit? Sa Bible, sinasabihan tayong stay alert. Let's go a little fast, brothers. Stay alert. Watch out for your great enemy, the devil. Bakit? Inahalintulad ang demonyo sa isang leon, looking for someone to devour. Ang leon kasi walang ginawa yan kundi mag-abang sinong aatakihing hayop. Pero alam nyo, ang maa-atake lang ng mga leon, yung mga nag-iisa, yung mga isolated. Kaya ang mga deer, ang mga antelope, ang mga wild beast sa jungle, ang mga zebras, ang mga giraffe, napansin nyo, lagi silang marami. Hindi dahil mabarkada sila, hindi. Pero protection nila yun Dahil pag sila marami, magdadalawang isip yung leon na atakihin sila. They always go as a herd. Because in the jungle, if you're alone, you're dead. Ganon din sa gera. Kaya yung squad sa gera yan Ang squad, yan po ay samahan ng mga sundalong mga 8 hanggang 12. Mas maliit. Pero body-body yan. Hindi ka pwede nag-iisa sa gera, patay ka. At yung squad, bahagi yan ng isang platoon. Yung platoon, mga 3 o 4 na mga squads. Palagi kayo magkakasama. Mas may lakas at may proteksyon pagsama-sama. Hey, si David nawala ng squad, nawala ng platoon, nawala ng comrades. Kaya ang daling na atake ng leon ng kalaban. Kasi naipanalo ni David yung mga laban niya sa labas, gera.
pero bumagsak siya at sumablay sa laban sa loob. Dito una nagsisimula yan eh. Sa naisip, sa nakita niya, at sa in-entertain niya sa puso niya. Kaya ako po, ang dami ko pong mga ginagawang paglilingkod, pero ang dami ko din pong tukso. Aaminin ko po sa inyo, katukso-tukso po ang mga ginagawa ko. Kaya anong isa kong panangga sa tukso? Be in a squad. Ito po squad ko. Last week lang kami nagkita-kita. At least twice a month, nagkikita-kita po kami niyan. Ang tawag po niyan, light group. Dito po sa atin sa The Feast, inaanyayahan kayo magkaroon ng maliit na grupo. Bakit? Yun ang accountability group mo. Doon ka makakapag-report. Hindi ka matatakot, hindi ka mahihiya. Yang araw na yan, kalilibing lang ng nanay ni Arun. Brother Arun Gog na yan. Nilibing nung umaga, sabi namin, pahinga ka muna. Hindi, gusto ko kayo makasama. Squad niya. Para magkwento siya. Ay, sige. At ganun din si Brother Bo. Malakas na tao yan, matibay. Pero kailangan din niyang huminga. Yung pwede kang tumawa ng malakas, pwede kang umiyak at humagulgol, dapat may squad kang ganyan. Pwede mong sabihin yung mga pinagdadaanan mo para may nakakapagpayo sa'yo o may tumutulong sa'yo. That's my squad. Kasama ni John Scotto, ni Randy Borromeo, ni Obed Cabrillas, ni Adrian Panganiban, who's also here. Mga preachers po kami, pero maniwala kayo, ang daming tukso kaliwat kanan sa amin. Kaya kailangan namin ng gabay, ng lakas ng loob. Ito pa isa kong squad, dami kong squad. Ayan, mga provincial leaders po yan. Ng North Luzon, South Luzon, Visayas, Mindanao. Nag-report ako, nag-report sila. Pero alam niyo, yung pinakamatatag kong squad, yung talagang kailangan sabihin ko lahat at sila din makakasabi sa akin ng kahit ano. Tanong niyo, sino? Sila. Pamilya ko. Sa ating community, ang tawag light group o your family. Pero dapat may platoon ka din. Ano yung platoon? Mga squads na nagsasama-sama. Ano ang platoon ko? Ano ang platoon natin? Tadaan! The feast. Ito, mga lit-lit na squad, pero pag nagsama-sama, ay takot lang ng kalaban tayong pasukin dito. Amen? Kasi yung squad, tactical yan. Makaka-move. Pero pag ganitong platoon, ay super, hindi tayo basta-basta maa-atake nito. Kaya huwag kayong a-absent sa inyong squad at sa inyong platoon. Pag masyado kayong walang squad, walang platoon, doon magsisimula ang mga problema. Na-depress ka, di ba? O lumaki yung ulo mo, akala mo ikaw na magaling. To win against our spiritual enemies, we've got to stay with our squads and plant our lives in our platoon. Uulitin ko. Kaya sumablay si David, nahiwalay siya sa squad, nahiwalay siya sa platoon, at wala siya sa labanan. Nag-isa siya. Pakinggan pa natin ang mga kwento mula kay Brother Tony Valenzuela. Brother Tony! So yun ang unang failure ni King David. Instead of serving with his comrades, he was alone and aloof. Yan ang una. Ito yung pangalawang failure naman ni Haring David. Instead of avoiding danger, he played with it. Diba? Parang alam natin yun, no? Pag napaso na tayo sa apoy, diba? Pag mainit yung kettle, habang iniinitan natin yung tubig, siyempre pag napaso, hindi ka lalapit pa. Tama po. Masasaktan ka uli. Pero si David, lumapit uli sa apoy. And I know, for many of us, mahirap gawin po ito, even if we know na masasaktan tayo. No? Especially for those na may health condition. Alam natin na, alam mo that you're pre-diabetic, pero dahil masarap ang matamis, yung ice cream, nako, titikman pa rin. Kahit patago. No? And I'm speaking from my experience ito, kasi I come from a family na may diabetes. No? Pero regardless, kung may diabetes kayo sa family, let's not eat too much sweets. No? Or ito, siyempre, online. Itong mundo natin ngayon, very hypersexualized, very hypersensualized. Siyempre, innocently, nanonood ka ng online, YouTube, no? Nag-surfing ka, biglang may magpa-pop up. Nako,
okay, iiwasan mo dahil wala sa interest mo. Pero kung paulit-ulit nagpa-pop up araw-araw, sige nga, ano ba ito? I-click ko na lang. Ayun na. Doon na nagsimula yung addiction. No? Speaking from experience ito, but praise God, by His grace, we're able to overcome. Amen? Do you believe you can overcome? Yes? But here's the thing, the best time to stop is not to start at all. Pag alam mo na ito ay hindi maganda, ito ay masama, ito ay sinful, kahit patikim-tikim ang simula. Nako, pag nasarapan na, it's temporary. That's where addictions come in because it's temporary, pero hinahanap-hanap na. No? Later, we'll talk more about that. Let's go to the story of King David, 2 Samuel 11. Late one afternoon, ito na ang kwento. After his midday rest, no, nagsisiesta lang si David. David got out of his bed and was walking on the roof of his palace. Siyempre, sabi niya, ang sarap ng hangin, ang lamig. Sige nga, ikot ako dito sa taas. Ano bang makita ko? And mind you, at the same time, at that very moment, may labanan nangyayari, ha? Nasa bahay, nasa palasyo lang si David habang naglalaban yung mga soldiers niya. And he looked out over the city and he noticed a woman of unusual beauty taking a bath. Ayun na. Alam niyo naman, no? Yung pangalan niya, Bathsheba. He sent someone to find out who she was. And he was told, she is Bathsheba, the daughter of Eliam and the wife of Uriah the Hittite. Then David sent messengers. Kung mare, no? Parang gusto niyo sabihin, no, ay bawalan yung babae na yan. Mali ang ginagawa niya, expose na expose. Di niya alam na open yung bahay niya. Bakit siya naghuhubad at naliligo sa open? No, kung wari lang, no? Then David sent messengers to get her. And when she came to the palace, he slept with her. And she had just completed the purification rites after having her menstrual period. Kakatapos lang period niya, nagkaroon ng menstrual, ng purification rites kasi mga Hudyo may purification rites sila. Sa kanila, unclean yung period eh. Kakatapos lang purification rites, ito pang ginawa ni Haring David. Hari na siya, ha? After having her menstrual period, then she returned home. Pinauwi pa ni David. Later, when Bathsheba discovered that she was pregnant, she sent David a message saying, I'm pregnant. Nako. That's the worst message that you can hear, especially for those who go into premarital sex. But here's the thing, dear friends, no? Yung mga kasalanan, kasi akala natin, mga kasalanan, big thing kagad eh. Akala natin, it's such a big thing na hirap tanggalin sa buhay. But here's the thought that I need to remind you is that big sins don't start big. They always start small. Ang kalaban, si Taning, ang demonyo, hindi yan lalapit sa iyo magsasabi, ito ang kadena ng lust, ng anger, ng greed, ng envy. Ito, sa iyo na ito, itong kadena na to, yung buo. No! Yung strategy at style ng kalaban is that hindi yung buong kadena. Yung isang link lang. Alam mo yung link, yung isang bilog? Ito, subukan mo. Diba? Ang kintab. Yan. O, diba? Ang ganda tingnan. Diba? O, ito. Normal lang. Don't worry. Hindi yan mabigat. Okay, na-enjoy. Babalik ulit siya. O, ito, isa pa. Sige. O, dalawa na. No. Babalik ulit siya. Ito, isa pa. Sige, okay lang yan. Patikim-tikim lang naman. Walang masama naman dyan eh. Ayun pala, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hanggat na buo na ang kadena at sobrang bigat na at di mo na-realize na nakaposas ka na. You're stuck. You're caught. Huling-huli ka na ng kalaban. Dear friends, that is why in our Catholic faith, napakaganda that we understand kung anong venial sins tsaka yung mortal sins. At tamang-tama itong Kwaresma, itong Semana Santa, we acknowledge and confess all of our sins. Kasi ang mga venial sins, ayon sa Catechism, venial sins, ito mga lesser sins. Kumbaga, hindi naman injured yung relationship mo kay Lord. Parang yung binanggit ni Father Paulo kanina, white lies, red lies, black lies. Di ba? White lies, parang okay lang. Sige, white lies. Wala naman na nasasaktan sa white lies. Pero venial sins, when done repetitively, can lead to mortal sin. Sige, white lie ngayon. Bukas, mag-white lie ulit. White lie lang naman eh.
Kinabukasan, white lie. Paulit-ulit na yung white lie. Nasanay ka na. Sinungaling ka na. Deliberate na ang pagsinungaling mo. May consciousness. Alam mo na. Dahil sanay ka na, parang normal na. Yan ang mortal sin na. Nag-guess nyo po? That's why, whether it's a venial sin or mortal sin, it's still a sin. Whether it's a white lie or a black lie, it's still a sin. It's also a lie. It's still a lie, regardless. Kung anong kulay man yung lie na yan. So dear friends, defeat your enemies while they are still small. Alam mo, maliit lang yan. Pero aabot tayo sa puntos na overwhelm tayo kasi hinayaan na natin, na-enjoy na natin. Matthew 5, sabi ni Jesus, you have heard that it is said, you shall not commit adultery, but I tell you, who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. Nasa isip pa lang, may kasalanan na. Ang sinasabi ni Jesus, before you do the action, cut the thought, cut the desire, push it aside. Here's my third advice para sa atin. When you are tempted, pray. Pray when you're tempted. If you can, worship. Worship the Lord. Pag alam mo natatempt ka, worship. Huwag ka mahiya. Baka magulat yung ibang kasama mo, biglang sa bahay, natatempt, oh Lord. Alam niyo, okay lang yon. Mas okay mamukha akong baliw kaysa sa bibigay ako sa kasalanan. Amen? Matthew 26:41 says, Jesus says, watch and pray. Pakulit, watch and pray so that you will not fall into temptation. Yung eksena na ito is the Garden of Gethsemane. Yung mga apostles, antok. They wanted to sleep. Pero sabi ni Jesus, watch and pray. Because dear friends, at the root of most temptations is a real need that only God can fill. Kung saan-saan kasi natin hinahanap yung fulfillment no? Kung saan-saan kasi natin hinahanap yung satisfaction. Kung saan-saan natin hinahanap yung pag-ibig at identity and purpose dito sa mundo na may hangganan. Temporary. Pakitapiking katabi, tell the person beside you, it's temporary. It's temporary. So at the root, ito na-realize ko din with my past addictions, the root of most addictions is a real desire for real love that only God can give. Wala kayong mga kamay dyan para sa Diyos? That's why I love it at the feast. Ang galing na binanggit ni Brother Alvin. Yung platoon, kailangan bumalik at bumabalik tayo dito because we need to be reminded of who God is, kung sino tayo sa kanyang mata, and that we are loved regardless. So that we will not be overwhelmed with our shame, our guilt, our hurts, our sinfulness, our addictions. Allow God to overwhelm you with His love at mawawala yung addictions. Advice 4, guard your eyes. Mahalaga pala yung mata, no? Because the first step to overcome temptation is not to fight it. Mali ko din ito. I also fell into this trap nung seminarista pa ako. Akala ko, pag may temptasyon, sige, labanan, okay, go. Face to face with the enemy, with the devil. Pero I realized later on, don't fight it. Flee it. Kailangan kang lumayo. Halimbawa, mamaya, pagbaba natin dito sa car park, no? Lalabas tayo. Halimbawa, may makita kayong leon. Anong gagawin nyo? Oy, ang cute-cute, oh. Kamukha ni Simba, oh. Hindi, di ba? Ay, naku, Leon, lalayo tayo. Tatakbo nga tayo. Baka pabalik pa dito sa taas, di ba? Hindi tayo lalapit. No? Kahit gaanong ka-cute si Simba. Di ba? Kahit nakita natin sa movie at sa animation. No? Lalayo tayo. Another example, ito. Yung Venus flytrap. Alam niyo po ba ito? Yan, parang National Geographic ngayon, no? Yung Venus flytrap, ang ganda tingnan. In fact, pwede niyong itanim sa bahay niyo kung gusto niyong mawala yung mga langaw sa bahay. Kasi yung Venus flytrap, may style siya na nakaka-attract yung mga langaw, yung mga maliliit na insekto. Siyempre, lalapit, wow, sasabihin yung langaw, no? Ang ganda! Pagpunta sa gitna ng Venus flytrap, wala na, huli na. Ako, di ba? Ganun ang kasalanan. Minsan, hindi siya mukhang leon. Minsan, ang ganda tingnan. Makintab, sarap. Pero yung pala, huli ka na.
That's why I love yung icon of Mother, Our Lady, Mother of Perpetual Help. Sino dito may devotion to Our Lady of Perpetual Help? Meron po ba? Every Wednesday. Yung mami ko, may devotee siya dito, no? Kung makita nyo yung picture or yung icon ni Jesus, focus tayo kay Jesus, may napapansin kayo? Kasi habang lumalaki ako, tinitinan ko siya. Tuwing nagdadasal ng devotion yung mami ko sa icon na ito, sabi ko, bakit si Jesus, ganun ang tsinelas? Nakita niyo po, parang mahuhulog ng tsinelas, natatanggal na yung sintas. At later on, nalaman ko ang explanation diyan, that's why si Jesus nakatingin sa malayo, hindi lang niya tinitingnan yung mga anghel kasi tumakbo siya. Tumakbo siya palayo from temptation, from the devil, palapit sa kanyang ina, kay Mother Mary. That's why I'm telling you, galit na galit si Taning sa mother natin, sa Hail Mary. Pray the Hail Mary when you're tempted. I'm telling you, it's powerful. Promise po yan. No? Ang ganda ng explanation dito, no? Hindi natin alam. That's why bumabagsak yung tsinelas ni Jesus. Kaya patakbo siya, palapit kay Mother Mary at palayo from temptation, from the devil. Advice number 5, lean on Scripture. Salita ng Diyos. Psalms 119 says, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Napaka-powerful ang salita ng Diyos. That's why I pray and I challenge you, mga kapatid, don't just depend on the Word of God tuwing nandito tayo sa feast, tuwing tayo umattend ng misa. Read it personally, deliberately, in your home. Kahit di mo maintindihan. No? Read it every day. At magaling talaga if you receive a message from the Lord every time you read His Word. Amen? Advice number 6. Ito, binanggit to ni Brother Alvin kanina. Submit to confidence. Pakiulit, confidence. Binanggit ni Brother Alvin yung squad, di ba? Mahalaga may squad kayo. May squad tayo. At yung comrades, ito yung mga kasama natin. Ito yung platoon, di ba? Ito yung mga comrades, the people we serve and attend the feast with. Pero yung confidence, ito yung mga bibilang mo lang, no? 1, 2, 3, minsan isa lang, and that's okay. Yung talagang trust na trust mo. Kasi importante dito mga kapatid, when you're tempted, you have to be accountable to someone. Kailangan may kausap ka. Someone that you're sharing. Not just when you go for confession, but especially when you're tempted. Ako, may kaibigan, may brother ako, kabrad, no? That I served with even before, nung young David Marshall pa ako, si Brother Emer Encarnacion, no? Every time I experience temptations within the day, kahit madaling araw, i-message ko siya, I'll text him, brother, please pray for me. At least may nasabihan ako. Because you need to be accountable. You need to confess your struggles to your trusted confidence. Importante po yun, trusted. Pakiulit, hindi yung kung sino-sino man at alam mo, pag-share mo, biglang kung saan-saan niya imamarites yun, di ba? You have to trust the person. You know, trusting itong tao na to will protect and die to the grave, keeping your confession in his heart or her heart. Amen. Ecclesiastes 4:9-10 says, 2 are better than 1. Pakiulit, 2 are better than 1. If either of them falls, one can help the other up. Ayun. Yan ang importante ng accountability partner. Isang trusted confidant. Because dear friends, your daily decisions, yung decisions natin kahit gaanong kaliit yon, your daily decisions will lead you to your destiny or your downfall. So I'll ask you, mga kapatid, yung mga decisions that you have decided today so far, sa tingin mo, will they lead you to your destiny or will it lead you to your downfall? Okay. So every time you are tempted, remember, no? Your decisions today will impact and influence who you will become tomorrow. Hi. Hello. Tahimik ka. Failure number 3. Ito yung pangatlong failure ni King David. Instead of owning up yung kasalanan niya at yung ginawa niyang mali, he covered it up. Di ba, minsan yung mga chronic liars, di ba, pag nagsinungaling, parang kailangan magsinungaling para ma-cover up yung ginawa, yung sinabi niyang sinungaling. Di ba? Do you know people like that? Alam mo, parang walang katotohanan yung mga sinasabi niya. Pero grabe yung fabricated stories, no? 2 Samuel 11 says, Then David sent word to Joab. Ito na. Ito ang ginawa ni David, ha?
Send me Uriah the Hittite. Si Uriah naman, yung asawa ni Bathsheba, ha? Yung totoong asawa. So Joab sent him to David. Then he told Uriah, sinabi ni David kay Uriah, go on home, relax. Hayaan mo na sila maglaban dun sa gera. David even sent a gift to Uriah after he had left the palace. Pero anong ginawa ni Uriah? But Uriah didn't go home. He slept that night at the palace entrance with the king's palace guard. Bakit din niya sinundan yung utos ni King David, no? Malalaman natin. When David heard that Uriah had not gone home, he summoned him. Tinawagan niya uli, Uriah, bakit di ka umuwi? Di ba sabi ko, umuwi ka na, relax. Stay with your wife, di ba? And what's the matter? Why didn't you go home last night after being away for so long? Siyempre si Uriah, isang very pure na hearted na captain, no, ng army ni David. The ark and the armies of Israel and Judah are living in the tents. And Joab and my master's men are camping in the open fields. How could I go home to wine and dine and sleep with my wife? I swear that I would never do such a thing. Siyempre yung puso ni Uriah ay sa kanyang kasama. Hirap na hirap yung armies ng Israel. Siyempre hindi pwede siya uwi ng bahay, relax, chillax, manood ng Netflix. Pero nahihirapan yung mga sundalo, yung mga kapat niyang sundalo, di ba? So the next morning, eto na ang ginawa ni David. Di ba? Tinakpan niya yung ginawa niyang mali. Kung wari, no? Para ang gusto ni David, ang plano niya, pag umuwi si Uriah, syempre, mag-make love sila, no? Siyempre, pag buntis nga si Bathsheba, di ba? Matatakpan na yung ginawa niyang kasalanan na at i-claim niya na yung anak ni Bathsheba, anak ni Uriah, hindi sa kanya. O, di ba? Itong si David, matalino din sa maling paraan, no? So the next morning, David wrote a letter to Joab. Give it to Uriah to deliver. And gave it to Uriah to deliver. The letter instructed Joab. Ito si Joab, yung leader ng army, di ba? Ito ang utos ni David kay Joab. Station Uriah on the front lines. Sa harap, sa pinakamaharap mismo. When the battle is the fiercest, then pull back so that he will be killed. Grabe itong si David. Itong si David, ha? Yung a man after God's own heart. Ito yung na-anoint ni Samuel. Ito yung na pinatay niya si Goliath. Ito yung talagang hari ng Israel, the greatest king, did this sin on top of each other's sin. Tuloy natin. When Uriah's wife heard that her husband was dead, she mourned for him. When the period of mourning was over, David sent for her and brought her to the palace, and she became one of his wives. Then she gave birth to a son. Dear friends, losing a battle doesn't mean losing a war. It's important you have to accept kung nagkamali ka. Kung nagkamali tayo, accept it, own it. And it's okay to lose a battle. It doesn't mean that the war is over. In fact, for you to win the war, you have to admit that you lost the battle. Amen? So that you can retreat and recover. How? Ask me how. By stop pretending. Huwag ka kung wari sa sarili, aminin sa sarili that nagkamali ka. You fell short. And you need God's help. You need God's grace. You need the help of others. You need of someone who can help you kasi hindi mo kaya yan mag-isa. That's what I realized when I had to overcome my addiction to pornography. Hindi ko kaya to mag-isa. Kailangan kong aminin, not just in confession, but to my group of friends, to my brothers at arms dito sa feast. And then when I did that, parang nawala ko ng bigat because alam ko may kasama ako. Don't you want that? Yes? Because you recover from a defeat. You can recover from a defeat by admitting your defeat. Anong ginawa ni David? David did exactly the opposite. Instead of owning up, he covered up. Instead of confessing his sin, he concealed it. Parang baliktad ang nangyari kay David, no? Nung una, he was brave to face the giant and he believed that God was on his side. Pero nung naging hari na siya, he took matters into his own hands and he deliberately allowed one of his army captains, si Uriah, to be killed para kunin niya yung asawa ng iba. To close us and to bring us God's message further, welcome back, Brother Alvin, Barcelona. Advice number 7, never be complacent.
Sabihin niyong lahat, complacent. Kaya uulitin ko, pasalamat tayo sa Biblia, hindi nila tinatago o sinesensor yung mga pagkakamali ng kahit ng mga banal na mga tao. Para bantayan natin ang ating sarili. Na hindi ko mo tayo nagsisimba na o nagbabasa ng Biblia o nagdadasal ay hindi na tayo mahuhulog sa kasalanan. Yan ang dapat iwasan natin because no one is immune to sin. No one. Kaya yung advice number 8, kadugtong yan eh. You've got to protect your conscience. Sabihin yung lahat, protect your conscience. Bakit yung ibang tao parang namumuhay na sa kasalanan? Tanong nyo sa akin, bakit? Kasi iniisip nila hindi na yun kasalanan. Normal na. Kaya yung konsyensya mo, kapag pinaniwala mo na yung sarili mo, na yung mali ay tama at yung tama ay mali, o lalo na sa mundo ngayon na wala ng tama o mali, dipindi kumporme na lahat. Diba? Sabi nga nila wala nang right and wrong. What matters now is what is convenient to you. Mahirap. When you do something wrong and feel no guilt, that is very wrong. Kaya pag nagkukumpisal ako kay Father Bob, siya yung aking Father Confessor, talagang iyak ako, Father, preacher ako, Father, ganito, alam ko, mas kamali ako, Father, grabe, pagkamali ko. Sobra akong nako-console kay Father Bob. Anong sinasabi sa akin ni Father Bob? Alvin, while you know you are sinning, while you know that you are wrong, you have hope. Habang alam mong ikay nagkakamali, may pag-asa ka. Ang mahirap yung mali, tapos okay na sa'yo. Baliwala na. At paanong nangyayari yun? Paanong nananamb yung konsyensya mo? Ang tawag dyan na deconscientize na nawala na yung konsensya. Yung number 9, yung kwento ni Tony nung huli. If you keep on covering your sin, so stop covering your sin. May time pa ako para sa mabilis na kwento. Paulit-ulit ko ng kwento ito, pero paboritong kwento ito pag mag-Holy Week para sa confession. Naalala niyo yung kwento ko tungkol kay Buknoy? Yung naglalaro siya ng tirador. Tapos yung bato ng tirador tumama sa puno. Tapos bumanda, tinamaan yung isa sa mga pato ng lolo niya. Maraming pato yung lolo niyang alaga. Pero tinamaan yung isa, yung iba nagliparan, yung isa bumagsak. Nung bumagsak, takbo si Buknoy. Naku, yung pato, hindi na gumagalaw. Sini-PR na niya, minautumout na niya, napatay na yung pato. Napatay niya yung pato ko. Anong gagawin niya? Kinabat sa kaba niya, hindi niya alam ang gagawin. Humukay siya sa ilalim ng lupa. Binaon niya. Wala namang nakakita. Marami namang pato si Lolo. Hindi na niya mapapansin yan. Uwi na ako. Para kunwari, walang nangyari. Okay na sana. Binaunan niya yung napatay ng pato Kaso pag uwi niya, pagbukas niya, malapit lang bahay nila Pag uwi niya, sinalubong siya ng kapatid niyang babae. Kuya, ganyan tayo pag may nagawang kasalanan, lagi tayong kabado, hindi ba? Alis nga dyan, dadaan ako. Okay, kuya. Alis yan. Lakad siya, pasok. Sabi bigla nung kapatid, Kuya, ano yun? Nakita ko yung pato. May witness! Wag mo sasabihin kay Lolo. I love you. Wag mo sasabihin. Secret natin, secret. Okay, kuya, secret. Secret. O di okay na sana. Nakapatay siya, may krimen, at binaon niya, may nakakita, pero secret. Okay na. Kinagabihan, may mga duty sila. Duty nung kapatid niyang babae na maghugas ng pinggan. Biglang tinamad. Sabi, Kuya, ikaw nga maghugas ng pinggan. Ano kuya niya, duty mo yan Ang pato. Ay, makina. Hala. Blinakmail na siya ng kapatid niya. Kinabukasan, may assignment sa math yung kapatid. Kuya, ang hiyap ng assignment ko sa math. Ikaw nga gumawa. Assignment mo yan Kwak. Hala. Araw-araw na siyang blinakmail ng kapatid niya.
Kasi yung tinatago niyang pato, alam nung kapatid. Aba, ilang linggo na nakalipas, abusado na yung kapatid. Kuya, kamutin mo nga yung likod ko. Sobra ka na, tama na yan. Pato-pato, mamaya, ang tatanda na natin, pato-pato ka pa rin. Ako na magsasabi kay Lolo, aaminin ko na. Umakyat siya sa balkonahe. Andun yung lolo niya, nagkakape. Kaya inipon niya lakas ng loob niya pa. Lolo niya mabait eh. Ano yun, apo? Binilisan na lang. Napatay ko yung pato mo, lo. Patawakin. Napatay ko yung pato niyo. Alam mo yung lolo? Umiinom. Lo, hindi niyo ba nadinig? Napatay ko yung pato. Sabi ng lolo, alam ko. Alam nyo? Oo. Nung nililibing mo, pinanonood kita, nandito ako sa taas eh. Lo naman, alam niyo naman palang nakapatay ako ng pati niyo siya. Alam niyo bang binanakmail ako ng kapatid ko araw-araw? Alam ko din, ang sipag mo nga araw-araw eh. Lo naman, sana sinabi niyo na sa akin, di pa ako naghirap ng gano'n. Ay, hindi, apo, sabi ng lolo niya. Kahit na alam ko, dapat sabihin mo sa akin. Para pag sabi mo sa akin, napalaya ka sa blackmail ng kapatid mo at napalaya mo ang bigat sa puso mo. At higit sa lahat, kailangan sabihin mo sa akin kahit alam ko na para masabi ko sa iyong anak, apo, mas mahalaga ka kaysa sa pato. Pinapatawad kita, mahal kita. Sabi mo sa katabi mo, ang pato, aminin. Hindi naman pinapaamin sa'yo sa buong bayan eh, hindi naman. Kaya salamat may kumpisal tayo. Kasi pag kinumpisal mo sa pare, inaamin mo yan sa buong simbahan through the priest. At inaamin mo kay Jesus na alam, may maitatago ka pa sa Diyos. Alam niya yun, alam natin. Pero kailangan mong sabihin para mapalaya mo ang sarili mo at madinig mong pinatatawad kita, mahal kita. Stop covering up your sins. Kasi alam nyo, God plays the long game. Tayo kasi gusto natin yung mga shortcuts. Ay hindi. Yung binasa ko kanina, you give great victories to your king. You show unfailing love to your anointed, to David and all his descendants forever. Ito kasi, minsan mainipin tayo. Kaya ginagawa natin ang desisyon sa sarili nating pamamaraan. Ang Diyos, ang labyo at ang haba ng kanyang plano para sa atin. Kaya pag nagkakasala tayo, yung gandang plano ng Diyos, medyo nadidelay. Tutuloy pa rin yun pero nadidelay. Kaya ang kailangan, kino-correct natin. Paano? Humihingi tayo ng tawad sa Diyos. Si David, nagkasala, big time, nadinig nyo. Hindi lang ang adultery kay Bathsheba, kundi pinapatay pa niya si Uriah. Pero si Nathan, isang propeta, sinabi niya kay David yung kasalanan niya. Nung nalaman ni David, siya yung tinuturing ni Nathan, umiyak siya. Umiyak siya. Ano sabi niya? Sa 2 Samuel, David said to Nathan, I have sinned against the Lord. Inamin. Lahat tayo may mga pato. Ang kailangan lang doon, aminin. Sa Diyos, sa kumpisal. Nathan replied, the Lord has taken away your sin. Kaya lang, si David, you are not going to die. But because by doing this, yung kasalanan niya, napapatay pa siya. Di ba si Uriah? You have shown utter contempt for the Lord. The son born to you will die. Ito, pakinggan nyo ha. Importante ito. When God forgives, our sins disappear. Pag tayo pinatawad na tayo. Tapos na. Amen? Amen?
Pero yung consequences, minsan hindi basta-basta natatanggal yun eh. Ando dun yun eh. Halimbawa, nabasag mo, yung kotse, yung salamin ng kotse, nabasag mo, tas hindi mo inamin, nagumpisal ka sa pake. Nabasag mo po yung kotse ng daddy ko. Pinatatawad ka na ng Diyos. Hindi pag uwi mo, uy, ayos na yung salamin. Hindi, basag pa rin eh. Kaya pagkaamin mo, pinatawad ka, pero may proseso ng repairing it. Kaya ikaw nagnakaw, nangumpisal ka, pinatawad ka. Pero dapat yung ninakaw mo, soli mo. You have to repair it eh. Sa ibang pamamaraan, kung di mo na masole, baka namatay na yung ninakawan. Ganun eh. Kasi again, God forgives us, but the consequences of our sins may still remain. Bakit? Yung anak nila ni Bathsheba, nadinig yung kwento, sa kanyang pagkakasala, namatay. Namatay. Kaya iyak si David, gabi, dasal siya, pero namatay. Ayan. Pero pagkatapos yung namatay, pinunasan na ni David yung kanyang mga mata. Nagdasal siya, pero namatay. Okay, Lord, bangon na uli ako. At siya ay nagsisi, at siya ay nagbalik loob. At dyan lalong kumilos ang pag-ibig ng Diyos. Dahil nagkaanak uli sila. At yung anak nila ni Bathsheba, nabuhay. At yung anak na yon, si Solomon. Si Solomon. At kung hindi nyo po na-realize, si Solomon na anak ni David, 27 generations after, lalabas si Jesus. Tingnan nyo sa Matthew. Tingnan sa Matthew 1. This is the genealogy of Jesus, the Messiah, the son of David. This is very interesting. Family tree ni Jesus. May mga nauna at sa 6, and Jesse, the father of King David, alam na yung kwento, tatay niya, David was the father of Solomon. Nagkaanak sila, whose mother had been Uriah's wife. Grabe yung Biblia, no? Wala ba kayo nakikita dyan na dapat sinabi, Solomon, whose mother was the wife of David. Hindi ba? Hindi. Hindi tinago ng Biblia. Yang asawa ni David, asawa ni Uriah yan eh. Binunyag pa rin, binuking pa rin. Asawa ng iba yan, pinapatay pa nga. Hindi tinago ng Biblia. Pero bakit hindi tinago? Para pahiyain si David? Hindi. Nagsisi na si David eh. Para masabi sa yung kahit sumablay siya, ang plano ng Diyos nagpatuloy. Hindi nasira. Dahil tapat ang Diyos sa pangako niya sa iyo. Kahit ka sumablay dito, pinapatay mo yan, no? Asawa yan ng iba, pero nagkaanak. At pagkatapos ng 27 generations, nagkaroon ng Jacob, ang anak ay si Joseph, na asawa ni Mary, na naging nanay ni Jesus. Kaya natupad ang pangako na mula sa angkan ni David, lalabas ang tagapagligtas. Kahit pa siya sumablay, tapat ang Diyos sa kanyang pangako. The last message of this talk, listen very well. God's love and plan are bigger than your sin. But your sins may reject that eh. Ganda ng plano sa iyo ng Diyos, pero baka ayaw mo, hindi ka pipilitin. O nagsisi ka, praise God, pero na-delay ng konti. Pero kahit siya na-delay, kahit siya nasira, pag ikaw nagbalik loob, your repentance, your reconciliation with God will open yourselves again to God's love and plans. Ang Diyos, master sa kahit ikaw naputi ka na, kahit ikaw bumagsak, kahit ikaw nabigo, kahit ikaw nagkamali, bangon ka lang, balik ka sa Diyos, nakikita mo, mas maganda ang plano niya para sa buhay mo. God's love never fails.
me, Jesus, I offer with my full trust and my full love. And I believe you will bless me more so I can give more. In Jesus' name, amen. Tayo'y manalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Mahal naming Ama sa langit, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa isa na namang pagkakataon na kami muli mong tinipon at tinawag upang makinig sa iyong salita. Ipinapanalangin ko ang lahat na ngayon natitipon sa ginanap na feast light na ito. Itinataas ko ang mga panalangin, pangangailangan at mga pangarap ng bawat isa para sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga hanap buhay, sa kanilang kalusugan, sa kagalingan ng mga may sakit, at sa anupamang mga kahilingan, puno ng pananalig at pananampalataya na ito ay ipagkakaloob mo sa iyong takdang panahon at pamamaraan. Nawa, patuloy ang maging pagtitipong tulad nito upang lalong mabago ang aming mga buhay ayon sa iyong kalooban. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat muli sa inyong panonood. Huwag niyong kalimutan na regular na magtipon muli sa ating feast light at siguradong mayroong magandang mangyayari sa inyong lahat. God bless you.